dahil sa problema sa taas ng presyo ng bigas sa pamilihan. Dami nagrereklamo mga tao, kung bakit ang bilis ng pagtaas nito. Sa wakas natukoy na rin ang 3 malalaki warehouse sa Bulacan na aabot sa 500 milyon halaga nito, at aabot sa 250,000 sako. Nagmula ito sa Thailand, Cambodia at Vietnam. Agad naman nag-conduct inspection at pinuntahan ang lugar, pinangunahan ni Custom Chief Benvenido Robio. Kasama si Representative Congressman Erwin Tulfo at House Speaker Romualdez. Mga rice hoarders, ipakulong na. PBBM makikipagpulo na. Ano ito? Yan nga ang mga balitang ating tinutukan. Ipinag-utos na nga ni Pangulong Bongbong Marcos sa Bureau of Customs na ipagpatuloy ang pagsalakay sa mga bodega upang supuin ang mga rice hoarders at mga illegal rice importers. Sa press briefing nga ng Malacanang noong Martes, sinabi nga ni Customs Commissioner Rubio na dinodoble na ng Bureau of Customs ang pagsisikap nito na tugisin ang mga iligal na nag-aangkat ng mga produktong agrikultural sa pamamagitan ng pag-validate sa lahat ng mga bodega partikular sa mga inangkat na bigas. Nagbigay din siya ng mga update sa mga pagsisikap ng ahensya. Inulit ang kamakailang sorpresang inspeksyon sa mga bodega ng bigas sa Bulacan. At habang nilalabanan niya ang mga smugglers at hoarders, ay inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 3 taong Food Logistics Action agenda ng Department of Trade and Industry na naglalayong tiyakin ang pagkakaroon ng abot-kayang pagkain, bawasan ang mga gasto sa transportasyon at tugunan ang mga kakulangan sa supply chain. Ang action agenda naman ay naglalayong i-revolutionize ang sistema ng pamamahagi ng pagkain ng Pilipinas. Inaprubahan niya ito sa isang sectoral meeting noong Martes sa Malacanang na sinabi naman ng Presidential Communications Office. At samantala, iginit niya ni Speaker Martin Romualdez ang kahalagahan na maparusahan ang mga rice hoarder dahil sa ginawang pahirap sa mga Pilipino. Na nito, ang pag-iimbak ng bigas ay isang karumal-dumal na krimen dahil binibiktima nito ang mga mahihirap na pamilya na halos walang sapat na pera upang maglagay ng pagkain sa mesa at magbayad para sa lahat ng bagay na magpapaangat sa kanilang kalidad ng buhay. Ang mga nag-iimbak ay nakikinabang sa paghihirap ng iba at dahil yan ay nararapat silang makulong. Ayon pa kay Speaker Romualdez, kaya ang panawagan natin sa BOC, pag-ibayuhin pa ang pagsisikap na mahuli itong smugglers at hoarders na ito. I believe that by sending them to jail, we will send a clear message to the other hoarders to stop what they are doing under pain and penalty of jail time. Sinabi ni Romualdez na dapat kumpiskahin ang mga bigas na mapapatunayang smuggled at sinadyang itago ng matagal para maging mahigpit ang supply sa merkado at tumaas ang presyo. Nito, kaya hinihimok namin si BOC Chief Rubio na sundin ang kanilang mga pagsisikap sa kanilang mga pagsalakay. Dapat itong magresulta sa pagsasampa ng mga kriminal na kaso ng economic sabotage laban sa mga oportunistang ito. Sila ang yumayaman sa paghihirap ng mga tao. Matatandaan niyang 500 milyong halaga ng mga nakaimbak na bigas at palay ang nasamsam ng BOC sa serye ng operasyon sa 4 na warehouse sa Bulacan nitong Miyerkules. Ayon niya kay BOC Commissioner Ben Rubio, matapos na makakuha ng intelligence report tungkol sa illegal di umano na nakaimpak na libon-libong sako ng bigas sa Bukawi at Balagtas, ay agad siyang nag-issue ng letter of authority para sa inspeksyon sa mga warehouse na sa pag-i-inspeksyon ng mga ahente ng mga otoridad. Pagsamantala muna pinadlock ang warehouse upang matiyak kung may kaukulang papilis ang may-ari nito.
Huwag na rin kalimutan mag-follow, like and share on this video. Thank you.